another tindaserye mga mare at para samahan nyo kami magtinda ng aming mga tanim na lettuce. Matagal-tagal na nga rin palang hindi na nga ako nakapag-update sa inyo ng aming taniman ng lettuce. Bali late upload na nga ito dahil nung nakaraang Sabado at Linggo pa nga ito. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, isa nga pala itong lettuce sa aming munting pangkabuhayan. At palagi ko nga binabanggit na ang paraan ng pagtatanim namin ng lettuce ay hydroponics, kung saan nabubuhay itong mga lettuce sa running water na may kasamang nutrients. At dahil ready for harvest na nga ito, nagdaratingan na nga itong mga nagpipick up sa amin. O diba ang sipag naman ng TJ namin. Nag-o-offer nga pala kami ng free delivery basta malapit lang dito sa amin. Pero kapag alam namin talo na kami sa gas, si customer na ang bahalang magpa-pick up dito. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, gumagawa rin pala kami ng crab salad roll. Bali, itong mga ingredients na to wala pa ngayon sa 1/4 dahil kapag weekend talaga marami ang nag-order sa amin nito. So bali, ayan nga pala ang aming mga ingredients. At ito nga pala ang finished product. Bali, itong 9 pieces na to may kasama na nga yung dip. At ang selling price naman namin dyan ay 175 pesos. I-share ko nga pala sa inyo kung paano nga pala namin ito ginagawa. Bali, unang-una, babasain muna natin yung rice paper. Next naman yung dahon. At sunod naman natin ilalagay dito yung pipino, carrots, crab sticks, cheese at mango. At next naman, tatakpan na ulit natin ito ng lettuce para kapag niroll natin ito, hindi matatapon itong mga laman. Tapos, dapat medyo careful lang talaga sa pag-iikot nitong rice paper dahil mabilis yang mabutas. At dito sa isang roll na to, makakagawa na tayo dito ng 3 pirasong crab salad roll. O, diba ang sarap nang tignan? Alam nyo ba mga mare at pare, marami nga palang naa-addict dito sa aming sauce. At si Daddy Jess nga pala ang gumagawa nitong pinagmamalaki naming salad dressing. Kaya kadalasan lahat ng aming mga customers ay talagang bumibili sila ng extra. At ito na nga ang finished product. Bali dito sa aming munting hanap buhay, kaming dalawa lang talaga ni Daddy Jess ang nagtutulong dito. Pero si Daddy Jess talaga ang pinakamas maraming ginagawa. Simula sa pagtatanim ng lettuce, maintenance ng aming taniman, paggawa ng salad, at higit sa lahat ay ang pagde-deliver. Naman syempre nagtutulong kami sa paggawa nitong salad at sa pagbebenta at pagmamarket ako na ang bahala dyan. Ako din ang tagasagot ng mga inquiries at ako talaga ang madalas na nakakausap ng aming mga customers. So ayan, nag-aayos na nga pala ako ng mga orders dyan. At ready na nga yan para i-deliver ni Daddy Jess. Kadalasan nga pala every Saturday and Sunday lang kami gumagawa nito. Dahil ito lang kasi yung free time ko dahil pumapasok ako sa trabaho. At ayan, non-stop na nga ang paggagawa namin dyan. Dahil naghahabol na nga rin kami ng mga orders. Sa totoo lang mga mare, kadalasan dinatanggihan na nga namin yung mga dumadagdag pa na order dahil hindi na namin talaga kayang i-accommodate lahat. Kaya kadalasan, umaga pa lang ay talagang nagka-cut off na kami. At kapag nalaman na nga ng aming mga customers na may for harvest na kami na lettuce, matik nga yan at magpapareserve na nga rin sila nitong salad. Speaking of harvest naman, twice a month lang pala ang harvest namin. Kaya 2 weekend lang din sa isang buwan kami gumagawa nito. Bali, naubos na nga pala ang aming mga tanim at sa first week of February na nga ulit ang aming harvest. At hanggang dito na nga lang muna ang aming tindaserye. Ayun lang. Bye!